Magandang gabi mga ka-Midnight Horror. Welcome ko muna ang lahat ng mga bagong nanonood at sumusubaybay dito sa ating channel, Pinoy Midnight Horror Stories. Kung mahilig ka sa mga nakakakilabot na kwento, mga lihim na bumabalot sa dilim, at mga misteryong hindi maipaliwanag, mag-like ka na, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para di mo ma-miss ang mga bagong kwento ng katatakutan na ihahatid namin gabi-gabi. Ngayon, ihanda mo ang sarili mo, patayin mo ang ilaw at makinig ka ng mabuti. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng nakaranas ng hindi niya akalaing bangungot sa gitna ng isang sikat na mall sa EDSA. Ito ang kwento ni Bernadette, ang babae sa Robinsons na nakaharap sa taong ahas. Ako si Bernadette. Noong taong 2014, estudyante pa ako noon sa isang universidad sa Mandaluyong. Araw ng Biyernes pagkatapos ng klase, naisip kong dumaan sa Robinsons Galleria para bumili ng regalo sa kaibigan kong may birthday. Alas 5 ng hapon, dagsa pa ang tao. Pero kakaiba ang pakiramdam ko pagpasok ko pa lang sa loob ng mall. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang lamig ng paligid. Hindi dahil sa aircon kundi dahil parang may nakatitig sa akin. Pumunta ako sa ladies section ng isang boutique. Habang namimili ako ng blouse, may lumapit sa aking sales lady. Maganda siya, maputi at sobrang tahimik magsalita. Sabi niya, "Ma'am, may bagong collection kami sa fitting room, baka gusto mong subukan." Ngumiti ako at sumunod. Pagpasok ko sa fitting room, napansin kong medyo madilim sa loob pero ayos lang. Nagsukat ako ng blouse at sa gilid ng salamin, parang may gumalaw sa baba. Akala ko hanger lang, pero nang yumuko ako, parang may kumikislap na mga mata sa ilalim ng sahig. Biglang napahawak ako sa dibdib ko. Ang lamig ng hangin. Tumingin ako sa salamin at sa bandang kanan ko, parang may anino ng malaking bagay na gumagapang. Humakbang ako pa atras, pero natapilok ako at nahulog ang cellphone ko. Pagdampot ko, napansin kong may maliit na butas sa ilalim ng fitting room. At mula doon, may isang pares ng mata na nakatingin sa akin, dilat na dilat, at kumikislap sa dilim. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang may matulis na dila na lumabas mabilis, parang dila ng ahas. Muntik na akong mapasigaw pero biglang pumasok ang sales lady. "Ma'am, okay ka lang?" Tanong niya habang nakangiti pa rin pero malamig ang boses. Sabi ko, "May tao sa ilalim, may gumagalaw sa sahig." Tumawa lang siya ng mahina. "Wala po ma'am, baka kable lang yan." Pero nang tumingin ako sa kanya, napansin kong ang mga mata niya ay kakaiba, madilaw at parang nagbabago ang hugis ng pupil. Lumabas ako agad ng fitting room, nanginginig. Nang lumingon ako, wala na yung sales lady. Pagdating ko sa labas, may dalawang security guard na parang nagmamasid sa akin. Isa sa kanila marang nagsabi, "Ma'am, may nakita ka ba?" Hindi ako sumagot, umiwas ako at tumakbo palabas ng mall. Pagdating ko sa labas, lumingon ako. At sa bandang glass wall ng butik, nakita ko ang refleksyon ng sales lady. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya tao. Yung kalahati ng katawan niya, balat ng ahas. Kinabukasan, nagbalita ang TV tungkol sa isang incident sa mall, pero walang detalyeng sinabi. May mga sabi-sabi raw noon na may mga missing persons sa loob ng fitting room area, pero agad ding pinatahimik ang balita. Sabi ng iba, urban legend lang daw. Pero para sa akin, hindi lang basta kwento yun. Dahil mula nung araw na yon, hindi na ako nakabalik sa Robinsons. At tuwing napapadaan ako sa EDSA, pakiramdam ko, may mga matang nakasilip sa ilalim ng sahig, naghihintay ng panibagong mabibiktima. Lumipas ang 2 linggo matapos ang insidenteng iyon. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Ang mga matang nakasilip sa ilalim ng sahig, ang sales lady na may balat ng ahas. Pero gabi-gabi napapanaginipan ko siya. Yung mata niya dilaw. Yung dila niya humahampas sa pisngi ko habang umungisi sa dilim. Isang gabi hindi ko na kinaya. Kailangan kong malaman kung totoo nga ba ang nakita ko o kung sadyang nilalaro lang ako ng takot. Kaya kahit gabi bumalik ako sa Robinsons. Alas 8 ng gabi patapos na ang mall. Tahimik na, iilan na lang ang tao. Pero napansin kong may isang corridor sa gilid ng department store na parang hindi pinapansin ng mga security guard. Parang sinasadya nilang iwasan. Nilapitan ko yon, may karatula, employees only. Alam kong bawal pero may kung anong nagtutulak sa akin. Bumaba ako sa hagdan. Pagdating ko sa ilalim, may amoy na kakaiba. Amoy na parang pinaghalong lumang kahoy, alikabok at dugo. Tahimik. Tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng fluorescent light na mahina ang buga. Sa dulo ng hallway may pintuang bakal. At sa likod nito, may tunog. Parang may humahaplo sa sahig, gumagapang. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa loob may malaking kwarto. Walang ilaw, puro tuyong kahon at lumang manikin. Pero sa gitna ng sahig may malaking trapdoor na yari sa bakal. May mga bakas ng kalawang pero halatang madalas buksan. Habang nakatitig ako, biglang may narinig akong humahabol na yabag. Isang lalaki naka-uniforme ng janitor. Galit na galit. "Miss, anong ginagawa mo rito?" Hindi ako makasagot. Nanginginig ako.
Sabi ko, gusto ko lang malaman, totoo ba? Yung taong ahas? Bigla siyang natigilan. Tumingin sa paligid tapos nilapitan ako. Huwag kang maingay, mahinang sabi niya. Hindi lahat ng lihim ng mall na to dapat mong malaman. Tinutok niya ang daliri niya sa trapdoor. Sila ang nasa ilalim niyan, sabi niya, halos pabulong. Sila, tanong ko. Mga taong ginawang eksperimento at mga di na nakalabas. Biglang may malakas na kaluskos mula sa ilalim ng trapdoor. Parang may humahampas na buntot. Sumisirit ang alikabok at may mainit na hangin na tumagos sa paa ko. Tapos, may narinig akong unggol, hindi tao, hindi hayop. Isang tunog na parang pagsinghal ng napakalaking ahas. Tumakbo ako paakyat pero narinig kong binuksan ng janitor ang trapdoor. Paglingon ko, nakita ko siyang hinila pababa ng isang malaking nilalang. Balat ng ahas, braso ng tao, at mata ng dilaw na parang apoy. Mabilis akong umakyat ng hagdan. Pagdating ko sa labas, sarado na ang mall. Sinubukan kong lumabas sa emergency exit pero nakakandado lahat. Hanggang sa may narinig akong tinig mula sa intercom. Sa lahat ng nasa loob, please proceed to the basement for your safety. Pero sa tono ng boses, ramdam kong hindi yun ordinaryong announcement. Parang boses na pamilyar. Parang boses ng sales lady na nakita ko dati. Nakatago ako sa likod ng hallway, hingal na hingal, habang naririnig ko ang malalakas na yabag mula sa basement. Nanginginig pa rin ang kamay ko at halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko sa sobrang kaba. Yung boses sa intercom malinaw pa rin sa tenga ko, malambing pero malamig. Proceed to the basement. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, napansin kong kusa nang bumubukas ang pinto papunta roon. Parang may humihila sa isip ko. Isang pakiramdam na parang tinatawag ako ng isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Pagbaba ko sa hagdan, dumiretso ako sa kwarto kung saan nakita ko dati ang trapdoor. Pero ngayon bukas na ito at mula sa ilalim may mahinang liwanag na kumikislap parang apoy ng kandila. Nanginginig akong lumapit. Sa paligid ng kwarto may mga lumang manikin na nakatayo, nakatingin sa direksyon ng butas. At sa gilid ng pader may mga bakas ng mga kuko, malalalim parang may taong pilit na umahon. Tumingin ako sa loob, malamig, madilim. Pero may naririnig akong mahina parang tinig ng babae na umiiyak. Tulungan mo kami. Kaya kahit natatakot bumaba ako. Ang hagdan pababa, bakal, kalawangin at basa ng kung anong likido. Sa ilalim may isang mahabang pasilyo at sa dulo nito isang malaking kwarto na may mga ilaw na nagfi-flicker. Doon ko siya nakita. Isang nilalang na hindi mo akalaing totoo. Kalahati ng katawan niya ay tao. Babae, maputi, mahaba ang buhok. Pero mula bewang pababa, balat ng ahas, makintab, kulay itim at berde. Ang mga mata niya dilaw. Ang dila niya humahampas sa hangin. Nang magsalita siya, ramdam ko ang lamig sa bawat letra. Sabi ko na babalik ka. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong tumakbo pero parang nakapako ang mga paa ko sa sahig. Lumapit siya, gumagapang, mabagal. Pero bawat galaw niya ay may tunog na parang basang kaluskos ng balat. Matagal na kitang hinahanap, sabi niya. Ikaw lang ang nakakita sa akin at nakalabas ng buhay. Tumingin siya sa paligid tapos ngumiti ng kakaiba. Alam mo ba kung bakit walang naniniwala sa kwento ko? Tanong ko halos pabulong. Ngumisi siya. Dahil hindi nila ako nakikita, pinapakita ko lang ang sarili ko sa mga katulad mo. Katulad ko, tanong ko. Yung mga takot pero curious. Biglang may mga kumalabog mula sa dingding. Isang kamay ang lumabas pagkatapos ay isa pa. Parang may mga taong nakakulong sa pader, buhay, humihinga, pero hindi makasigaw. Naririnig ko silang umiiyak, humihingi ng tulong. Palayain mo kami. Tinakbo ko ang hagdan pabalik, pero napansin kong nag-iiba na ang paligid. Yung pasilyo humahaba, yung ilaw palipat-lipat. At sa bawat paglingon ko, nakikita ko siya, nasa likod, nakangiti. Hanggang sa may maramdaman akong malamig na kamay sa balikat ko. Paglingon ko, siya na, nasa harap ko. Ang mukha niya ngayon puno ng kaliskis, at yung mata niya parang nag-aapoy sa dilim. Huwag kang matakot, bulong niya. Hindi ko naman balak patayin ka. Gusto lang kitang gawing katulad ko. Sumigaw ako, pero wala nang tunog na lumabas. Yung dila niya gumalaw. At ang huli kong naramdaman ay ang malamig na haplos ng balat niyang magaspang habang unti-unting nawawala ang pakiramdam ko sa katawan. Pagdilat ng mata ko maliwanag na. Nasa ospital ako, may benda sa ulo at nakahiga sa kama. Sabi ng nurse, natagpuan daw ako ng guard sa basement, himatay. Walang ibang tao sa loob, walang bakas ng trapdoor o pinto. Sabi ng mga pulis, sarado na raw ang area na yun noon pa. Pero sa tuwing pumipikit ako, naririnig ko pa rin siya. Yung tinig niya pabulong, malambing, babalik ka rin sa ilalim. At yan nagtatapos ang huling bahagi ng kwento ni Bernadette. Ang babaeng minsang nakaharap sa taong ahas sa loob ng Robinson's Galleria. Hanggang ngayon, marami pa ring kwento ang lumalabas tungkol sa lugar na iyon. Totoo man o hindi, isang bagay ang sigurado. May mga lihim na mas mabuting hindi na lang alamin.
Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong kakayanin mo lang pakinggan kung matatag ang loob mo. Dito lang sa Pinoy Midnight Horror Stories, kung saan ang bawat dilim ay may kwento.